Na-inlove ka na ba sa isang Bisaya? Wait guys, alam ko hindi ko pwede basta-basta casually pwede sabihin yung B-word na yun without giving any context. Lalong-lalo kung galing yon sa gaya kong taga Luzon. Teka, tumatawag sa akin yung bangko ko. Hindi, wala lang yun. Visa call me. Visa call. Visa call. Mina, what's up? May mga bagay talaga na never naman tayo naging interesado o ni minsan hindi sumagi sa isip natin na pag-aralan. For example, makakatulog naman siguro kayo ng mahimbing mamayang gabi nang hindi nyo nalalaman na dito sa probinsya namin, ginagamit namin ng mga salitang ito. Heck, ako nga ang taga dito is wala pa ata sa kalahati nito ang alam ko, pero that's the beauty ng isang unfamiliar na lugar. Masarap i-discover at i-experience ang culture nito. Kaya as a person na fascinated at pangarap makapuntang Japan, tungtuwa ako sa anime na pag-uusapan natin ngayon. Ito ang anime na Okitsura. Fell in love with an Okinawan girl but I just wish I know what she's saying. Sobra akong nabulol at ilang take bago ako nagkaroon ng half-decent delivery. Kaya tawagin na lang natin tong Okitsura for short. Anime na lumabas noong winter 2025. Which parang out of place kasi kung papanoorin nyo to, mas bagay siya sa summer lineup dahil sa aesthetic at vibe ng anime na to. Anyway, tungkol ito sa transfer student na si Teru. Siya ay mula sa Tokyo na ngayon ay nag-aaral sa Okinawa. Before that, explain ko muna ang Okinawa. Kuya Gabe, ano na? Located ang Okinawa Prefecture sa bandang ibaba ng Timog Kanlurang, Japan. Nahati ito sa tatlong major island kabilang dito ang Okinawa Shoto, Okinawa Honto at Miyako Reto. Sa mga Pokemon fans dyan, alam nyo bang si Growlithe ang napiling ambassador Pokemon ng Okinawa? Dahil medyo kahawig ito ang Ryokan Shisa na isang Okinawan mythical creature. Back to the story. Sa school na nilipatan ni Teru, nakilala niya doon ang kanyang crush na si Hina. Pero ito ang problema. As I mentioned, malayong-malayo itong Okinawa sa Tokyo. Parang ganito. Imagine, taga Manila ka then lumipat ka sa isla ng Sulu. Unang-unang magiging concern mo is mayroon silang dialect na sila lang ang gumagamit at nakakaintindi. So yan ang naging problema ni Teru. Paano nga naman niya makakausap si Hina in the first place kung hindi niya naiintindihan ang mga sinasabi nito? Dito papasok ang isa pang karakter na si Kana. Siya ang naging human Google Translator ni Teru kay Hina para sila ay magkaintindihan. Pero kung akala nyo ginagawa ito ni Kana out of goodwill lang, dyan kayo nagkakamali. Dahil itong si Kana ay may crush kay Teru. At ang pagka-translate niya ang nakikita niyang paraan para magkaroon sila ng connection, dalawa. Well, basically yan lang naman ang premise ng anime nito, pero para sa akin ang pinaka-selling point dito is yung low-key pag-promote nila ng tourism sa Okinawa. In fact, dahil sa anime na to, ang dami kong natutunan sa culture and traditions ng mga Okinawan. Like, lalo akong na-intriga sa lugar nila to the point na parang gusto ko na rin pumunta at personally, may experience ang Okinawa. Tara na, biyahe tayo, kasama ang pamilya, barkada at buong grupo para mag-enjoy ng todo. Halika, biyahe tayo, nang ating makita ang ganda ng Okinawa. Ang galing ng Okinawan. What the hell was that? So that's it, Mina. Nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. May nakapunta na ba sa inyo sa Okinawa? Feeling ko wala, pero in case man na meron, kwento niyo yung experience niyo sa comments. With that, well, yun lang.